ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang mapagsamantala sa kahinaan ng iba, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pamilya. Ngunit minsan ay nakakalimutan din nila na ang tadhana'y hindi palaging papabor sa kanila. Ikaw kabarangay, anong kahinaan mo ang ginamit ng ibang tao para saktan ka? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po si Ram, 46 years old na sa ngayon at dito na naninirahan sa Tarlac. Mahigit isang dekada na ako nagtatrabaho bilang land surveyor. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lamang netong nakaraang taon. Hindi po ako umiinom ng alak pero meron po akong matinding bisyo. At yon ay ang pagsasabong. Nagsimula lang ako sa pagtutupada na may maliit na pamusta hanggang sa maging passion ko na ang pagkaalaga ng mga panabong na manok na nilalaban ko naman sa malalaking sabungan. Maswerte kasi ako sa sabong. Noong sunod-sunod ng naging panalo ko ay nagawa ko ng makabili ng pangarap kong sasakyan at nakabili na rin ako ng lupang ginawa kong manukan. Sobrang saya ko noong naramdaman ko na malayo na ako sa napakahirap na sitwasyon ko noon. At nang nakaluwag-luwag na ako sa buhay ay hinanap ko ang mga kapatid ko, Papa Dudut. Nagkawatak-watak kasi kami noong naglayas ako. Noong naglayas ako ay napadpad ako sa Maynila. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para makasurvive at mapanindigan na kaya kong mabuhay ng mag-isa. Nang matanggap ako bilang panadero sa isang malaking bakery ay natuwa sa akin yung mag-asawang may-ari kaya kinupkop nila ako at pinag-aral. Itinuring din nila ako bilang tunay na anak kahit na may mga anak na sila ng panahong yon. Ang kaso nung nakatapos na ako ng pag-aaral ay magkasunod naman silang pumanaw. Hindi ko na po idedetalye kung paano ko nahanap ang mga kapatid ko pero noong nagkita-kita na kami, hindi ako nagdalawang isip na tulungan din silang makabangon sa buhay kahit paunti-unti noong nakakaangat na ako. Kinuha ko ang kapatid kong si Ellie para pag-aralin dahil siya lamang ang nakita ko noon na porsigidong makatapos ng pag-aaral. Nang mabalita ng tatay ko na maganda na ang buhay ko ay gumawa siya ng paraan para makausap ako. Nakiusap siya na kung pwede ay kunin ko na lamang siyang tagabantay sa manukan ko para magkaroon siya ng trabaho. Kahit galit pa rin ako sa kanya ng mga panahong yon, ay pinagbigyan ko pa rin siya, Papa Dudut. Kung tama man o mali ang naging desisyon ko, ay hindi ko na yon inisip pa noon, Papa Dudut. Kuya, sigurado ka ba na patitirahin mo si tatay dito sa bahay mo? Hinaan mo yung boses mo, baka marinig ka. Huwag kang mag-alala, hindi rin yan magtatagal dito. Paano mo naman nasabi, kuya? Kilalang kilala ko na siya. Wala siyang tiyaga sa trabaho kaya di rin magtatagal at uuwi na siya ng probinsya. Ilang beses na niyang ginawa yun dati. Saan ba siya nagtrabaho dati? Doon sa factory ni tita ng ube. Nagpakitang gilas lang nung una tapos umalis na. Nawalan na ng gana magtrabaho. Kaya pala pumayag ka na magtrabaho siya rito kahit na alam kong hindi pa kayo nagkakaayos. Ginusto niya yan eh. Kung tatagal siya, edi mabuti. Kung hindi, hindi ko nakasalanan yon. Simple lang naman gagawin niya. Hindi naman mabigat na gawain yung pagpapakain ng manok ah. Kung wala nga lang akong biglaang lakad, ako na rin yung gagawa para hindi na ako magbayad ng tao. Loko ka, kuya. Simple nga magpakain ng manok pero yung mga manok mo naman 100 piraso. Ang tatapang pa. Hayaan mo na. Kapag tumagal siya, baka sakaling magbago isip ko. Pwede naman akong kumuha ng ibang mag-aalaga ng mga manok kung makikita ko lang na kaya niyang patunayan yung sinabi niya magpapakatino siya rito. Ah, nga pala. Bahala ka na sa lulutuing ulam mamayang tanghali ah.
Ako na lang magluluto ng para sa hapunan. Sige kuya. Lapitan ko lang muna si tatay. May ibibilin ako bago umalis. O yung puso mo kalma lang. Oo na, alam ko naman. Tay, napakain na ba lahat ng mga manok? Hindi pa. Marami pa pala yung nando sa dulo. Hindi mo naman sinabi na ganito pala kalawak tong manukan mo. Sana kumuha ka man lang na makakatulong ko. Abay, kulang yung 1 oras sa pagpapakain pa lang ng mga manok mo. Paano kung papainumin ko pa? Yan kasi hirap sa inyo. Gusto nyo ng trabaho pero kapag nahirapan kayo, puro naman reklamo. Ram naman, matanda na ako. Akala ko ba pagbabantay mo lang ako rito? Kung magbabantay lang kayo rito, hindi ko na kayo suswelduhan kasi libre naman kayo ng tinitirhan at libre pagkain na rin. Eh sana sinabi mo man lang na napakarami mo palang manok dito. Ilan pa lang napapakain ko. Pagod na ako. Sabihin nyo na lang kung hindi nyo kayang gawin yung trabaho rito hanggat maaga pa para makakuha ko ng iba. O siya, sige na't papakainin ko na ibang manok. Wala naman akong magagawa. Bayaran lang naman ako rito eh. Kung yang inirereklamo nyo ay kumikilos na lang kayo tapos na sana yung trabaho nyo. Akala ko pa naman, magiging maayos yung buhay ko kapag sumama ako sa'yo. Aalilain mo lang naman pala ako rito. Anong aalilain? E babayaran ko naman yung pagkatrabaho nyo. Tsaka sino bang nagpumilit na pumunta rito? Hindi ba't kayo rin naman? Gusto nyo yata aabotan na lang kayo ng pera eh. Makapagsalita ka parang napakataas mo na. Tandaan mo, walang anak na magiging matagumpay kung hindi dahil sa magulang. Asikasuhin nyo na lang yung mga manok para wala tayong problema. May lakad ako ngayon. May pagkain naman sa bahay, luto na yon. Kung di nyo gusto yung ulam, magluto na lang kayo. Tay, ayoko ng kalokohan ha. Hindi pwede alak dito kaya kung gusto nyong uminom, huwag na kayo magtrabaho sa manukan ko. Sus, o na, lumakad ka na kung aalis ka. Papa Dudut, kinakausap ko naman noon si tatay pero hindi ko pa rin siya lubusang napapatawad sa pagtakwil niya noon sa akin. Dahil lamang sa gusto kong makatapos ng pag-aaral. Pero hindi ko rin naman pwedeng itanggi na may malaking parte siya sa pagkatao ko. Pero kung tungkol sa kung ano ang naabot ko sa loob ng maraming taon, ang usapan ay wala siyang parte doon. Sariling sikap ko ang lahat. Pero mas minabuti kong hindi na lamang siya patulan sa salitang binitawan niya para hindi na lumalapa yung hindi namin pagkakaunawaan. Papadudot batid ko na madalas na nai-invalidate yung pakiramdam ng mga anak na may galit sa magulang. Pero sa kaso namin ng tatay ko ay masasabi kong hindi mababaw ang dahilan ng galit ko sa kanya. Hindi ko na lamang po idedetalye, masyado po kasing komplikado. Pero mas lalo pang nadagdagan ang galit ko sa kanya nung inatake ako sa puso na muntik nang tumapos sa buhay ko. Akala ko talaga noon ay mawawala na ako nang sabihin ng doktor na 10% na lamang ang chance na makasurvive ako sa isasagawang surgery sa akin. Kaya bago ko ipasok sa operating room ay ibiniling ko kay Ellie na kontakin si tatay para ipaalam ang kalagayan ko noon. Pero sa halip na mag-alala sa akin si tatay ay sinabi niya lamang noon na sana raw ay matuluyan na lamang ako at wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Sakalang iyon sinabi ni Ellie sa akin noong tapos na akong maoperahan at mabuti na ang kalagayan ko. Nang makarecover ako ay nagkaroon naman ako noon ng bagong karelasyon na si Mary Ann. Mas matanda siya ng 1 taon sa akin. Naging pasyente rin sa ospital ang tatay niya at nasa parehong ward lamang kami. Kaya kami nagkakilala. Hanggang sa kinuha ko na ang number niya at nauwi sa ligawan ng madalas naming pag-uusap. Hindi ko pa kasama si tatay nung niligawan ko siya. Nang magkaroon na kami ng relasyon ay nakumbinsi ko na rin siya na magsama na kami sa iisang bubong. Papa Dudut. Ang ganda mo naman ate. Buti sinama ka na ni kuya rito. Kala ko hindi ka na ipapakilala sa akin eh. Kwento lang kasi nakakarating sa akin. Naku, matagal na akong kinukumbinsi ng kuya mo na dito na tumira.
Nabanggit niya nga na nauna lang daw ng ilang linggo yung tatay niyo. Nasan nga pala siya? Nandun sa kubo sa may manukan. Tambayan niya yon tuwing tanghali. Ilang taon ka na nga pala ate? Sure ako hindi kayo magkaedad ni kuya. Hindi talaga. Pero sa tingin mo, ilang taon na ako? Feeling ko nasa mid-30s ka na. Tama ba? Ikaw talaga, masyado mo naman akong pinapabata. 46 na ako. Wow! Talaga? Grabe ha! Hindi halata! Te, anong sabon mo? Regular soap lang, ano ka ba? Kayang-kaya namang ma-achieve yung ganito basta malinis sa katawan at hindi palaging nagpupuyat. Ayun lang. Puyatera kasi ako eh. Bata ka pa naman, huwag ka masyadong magpaka-stress sa buhay. Ay, teka, ikaw ba may boyfriend na? Wala pa. Talaga? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend kahit isang beses? Ate, hanggat hindi requirement sa buhay yung magka-boyfriend, mananatili akong unbothered. Goals muna bago jowa. Ayos yan. Kaya pala tuwang-tuwa sa'yo kuya mo eh. Good girl ka naman pala. Half-half. Minsan kasi, hindi rin kami nagkakasundo ni kuya. May time na napagdadabugan ko siya o kaya hindi kinakausap. Kapag mainit ulo niya, damay lahat, lalo na pag natalo siya sa sabong. Ay, grabe. Pero kahit ganun siya minsan, mas lamang pa rin yung pagiging mabait niya. Agree naman ako dyan. Lagi ka nga niya kinukwento sa akin eh. Pinagmamalaki ka kaya ng kuya mo. Kaso nga lang daw, ikaw rin yung nagmana ng ikli ng pasensya niya. Pareho daw kayong mainitin ng ulo. Si kuya talaga oh. Nilaglag na pala ako sa'yo. Ay, ate, baka nagugutom ka na. Upo ka na muna. Maghahanda lang ako ng pagkain. Ikaw ba nagluto? Hindi ate, si kuya talaga nagluluto ng pagkain namin kasi maraming bawal sa kanya. Assistant niya lang ako sa kusina. Buti hindi mo iniiwan kuya mo kahit pwede ka na mag-asawa dyan sa edad mo. Hanggat walang mabigat na dahilan para iwanan ko siya, dito lang ako. Alam mo naman yun si kuya? Feeling strong lagi kahit kailangan naman talaga niya ng kasama. Pero ngayon nandito ka na, makakatakas na ako paminsan-minsan. Aba, mukhang close na kayong dalawa. Pinag-uusapan niyo ba ako? Wala lang kaming alak dito kuya, pero kanina ka pa namin ginagawang pulutan. Ay, kayo talaga. Ano mahal? Ayos ka lang ba rito? Hindi na ba magbabago yung desisyon mong dito na rin tumira sa bahay ko? Hindi na, mahal. Okay na okay ako rito. Lalo na andito naman si Ellie. May makakakwentuhan ako kapag wala ka. Si Ellie makakakwentuhan mo? Nako, good luck sa'yo mahal. Bihira lang dumaldal yan. Biruin mo, kaming dalawa na nga lang yung magkasama dito noon pero bihira pa kami magkausap sa sobrang tahimik niyan. Kung may nagpapakita lang sanang multo dito, sila na lang kinausap ko. Huwag ka maniwala ate, sinacharot ka lang ni kuya. Hay nako, nagbardagulan pa kayong magkapatid. Ang mabuti pa kumain na tayo. Sa susunod, ako naman yung magluluto para sa inyo. Papadudot mula nang dumating si Mary Ann sa bahay ay medyo nabawasan na yung tensyon sa pagitan namin ni tatay. Siya kasi ang gumagawa ng paraan para magkausap kami ng tatay ko. Lalo na kapag sabay-sabay kaming kumakain. Napansin ko rin noon na mabilis lamang silang nagkasundo. Hindi naman nakapagtataka yon dahil marunong makisama si Mary Ann. Isa pa ay malambot ang puso niya sa mga matatanda kagaya ni tatay. Kalauna naman ay naging okay na rin kami ng tatay ko. Kumuha na ako noon ang makakatulong niya sa manukan para siya na lamang ang magbabantay. Marunong kasi siya pagdating sa mga manok kaya ipinagkakatiwala ko rin noon sa kanya, pati yung pagkokondisyon ng mga ilalaban ko sa sabong. Ang kaso, mag-iisang buwan na sana sa bahay si tatay nang bigla na lamang siyang nawala. Nag-alala kami noon dahil akala namin ay may masama nang nangyari sa kanya. Ni hindi man lang kasi siya nagsabi sa amin kung may pupuntahan siya. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na bumalik na pala siya sa Ilocos. Hindi na ako nagulat nang malaman ko yon dahil nagawa na rin niya yon sa mga nauna niyang trabaho, papadudot.
Pero ang nagpagulat noon sa akin ay noong nalaman ko na may iniwan pala siyang pamilya roon. Itinago ni tatay sa amin ang tungkol sa kinakasama niya at sa 5 nilang anak. Ang masaklap pa noon, 5 taon pa lang ang panganay nila kaya hirap na hirap sa pag-aalaga ng mga bata ang kinakasama niya, Papa Dudut. Gusto kong magalit kay tatay pero hindi ko naman napigilang makaramdam ng awa sa mga anak nila. Kahit kasi pagbalik-balik ta rin pa ang mundo, ay kadugo ko pa rin sila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpadala ako ng pera noon para sa mga kapatid ko sa ama. Ipinadaan ko yon sa kapatid ko na naroon lamang din sa Ilocos. Ang problema, noong hindi na ako nakapagbibigay ay nagdemand na ng pera si tatay. Nagalit siya sa akin at ipinamukhang dapat ko ring tulungan ang mga kapatid ko sa kanya. Pero imbis na magbigay ay huminto na ako sa pagpapadala ng pera para matuto silang dumiskarte kung paano bubuhayin ang pamilya nila. Aminin ko na inilihim ko kay Mary Ann ang tungkol doon. Ayaw ko kasing madamay pa siya sa problemang dinadala ko noon. Kaya naman minabuti kong hindi na lamang sabihin sa kanya ang tungkol sa pamilya ni tatay. Ilang buwan lang mula nang huminto ako sa pagtulong sa kanila ay nabalitaan ko naman na isa sila sa mga nasalanta ng bagyo. At gaya ng inaasahan ko ay muling humingi ng tulong sa akin ang tatay ko. Umuwi ako ng Ilocos para makita ang sitwasyon nila, Papa Dudut. Inalok ko sila na doon na muna tumira sa bahay ko pero ayaw pumayag ng kinakasama ni tatay. Kaya ang ginawa ko noon ay hinanapan ko na lamang sila ng pansamantalang matutuluyan habang nasa proseso pa ang application nila para sa pabahay. Si tatay naman ay sinadya kong isama ulit sa Tarlac para bumalik sa pagtulong sa akin sa Manukan. Kumuha na ako noon ang makakatulong niya para hindi siya mabigatan sa gawain. Buwanan ko siyang sineswelduhan para may maipadala siya sa pamilya niya. Mahigpit ang usapan namin na hindi siya pwedeng basta-basta na lamang umuwi. Pero ang hindi niya alam ay ginawa ko talaga yon para mailayo siya ng pansamantala at hindi na madagdagan pa ang anak nila, Papa Dudut. Kain na po tayo. Sina Ram at Ellie, nasaan? Si Ram po may pinuntahan lang. Baka mamaya lang andito na yon. Si Ellie naman mamaya pa raw po kakain. Busy pa sa trabaho. Work from home kasi. Kung ganun, tayong dalawa lang pala yung kakain. Naku, sayang. Dami mo pa naman yatang niluto at mukhang masasarap pa. Si tatay talaga ng bola pa. Aba, hindi ako nang bobola, iha. Mula nga nung dumating ka rito palagi nang napaparami yung kain ko. Mukhang mananaba ako dahil sa'yo. Mabuti nga po yun kasi ang payat-payat nyo na. Kumain lang po kayo ng kumain. Kapag may gusto kayong ipaluto, sabihan nyo lang ako. Napakaswerte talaga sa'yo ng anak ko. Maswerte rin naman po ako sa kanya. Mabait si Ram sa responsabling kinakasama. Sana nga po magpakasal na kami. Hindi ka ba nagsiselo sa mga katrabaho niyang isinasama niya rito minsan? May mga babae ron Ang totoo, nagsiselos din naman po talaga ako. Pero trabaho naman yun Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na layuan niya yung mga katrabaho niya kasi nasa iisang team lang sila sa firm. Nako, kung ako sa'yo, babantayan ko siya. Lapitin ang mga babae si Ram. Baka magulat ka na lang, hindi na pala ikaw yung karelasyon niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Masyado lang kasing lapitin ang mga babae si Ram. Pero naikipaglapit din naman siya, kaya siya nilalandi. Si tatay talaga Friendly lang talaga si Ram. Wag na po nating pag-isipan ng masama yun. Hindi ko naman siya pinag-iisipan ng masama. Sinasabi ko lang sa iyo yung mga napapansin ko sa kanya. Anak ko si Ram. Hindi ko siya gustong sira sa ibang tao. Lalo na sa iyo na mapapangasawa niya. Buo ang tiwala ko sa anak niyo, Tay. Kaya hindi basta-basta masisira yon. Wala ka na bang naging karelasyon bago si Ram? Meron po, sobrang tagal na. Mga 5 taon na po. Talaga?
Natiis mo na hindi ka nadiligan sa loob ng 5 taon? Oh, ayos ka lang? Ayos lang po ako. Nagulat lang ako sa tanong nyo. Mabuti nang diretsahan yung tanong. Pero wala naman sigurong masama ron, di ba? Karapatan ko rin namang kilalanin yung mapapangasawa ng anak ko. Hindi ko naman po minamasama yung tanong nyo. Pasensya na tay, nabigla lang po talaga ako. Ayos lang. Pero ano nga bang sagot mo ron? Hindi po ba masyadong personal yun? So, ikaw naman. Tatay mo na rin naman ako kahit hindi pa kayo ikinakasal ni Ram. Wag nyo na pong alamin yun tay. Kayo talaga. Kain na lang po tayo. Gusto ko lang naman malaman. Sa nakikita ko kasi sa'yo, mukhang matino ka namang babae. Pero malay ko ba, baka nasa loob ang kulo mo. Po? Kinikilatis lang kita ng mabuti. Ano nga palang trabaho mo? Sa ngayon po, wala na akong trabaho. Kasi pinag-resign ako ni Ram nung nagdesisyon siya na magsama na kami. Bakit? Ano bang trabaho mo dati? Teller po ako sa bangko. Matagal na po ako ron kaya naisip ko na okay lang din kung mag-resign na ako. Sabi po kasi ni Ram mas maganda kung magnenegosyo na lang kami. Nako, magnenegosyo kayo? Dapat tigilan muna ni Ram yung pagsasabong. Malas sa negosyo yung sugal. Marunong naman po humawak ng pera si Ram. Yun ang akala mo. Baka magulat ka na lang na wala na siyang pera pagdating ng araw. Kilala ko yung anak ko. Hindi ka dapat nagpapadikta sa kanya. Kung ganun, marami pa pala akong hindi alam tungkol kay Ram. Oo, kaya kung ako sa'yo, kilalanin mo muna siya ng mabuti bago kayo magpakasal. Kung may gusto kong malaman, magtanong ka lang sa akin. Marami akong alam. Sige po, buti na lang andyan kayo. Salamat tay ha, kahit di niyo ako anak, patas niyo akong tinatrato. Aba, syempre naman. Ang totoo nga niyan, kaya kong gawin kahit ano para sa'yo eh. Hay naku tay, mukhang sa inyo nagmana si Ram. Ganyan na ganyan din po yung linyahan niya. Pero mas magaling ako sa kanya. Magaling po saan? Magaling pumorma sa babae. Baka di mo alam, sa edad kong to, kaya ko pang bumingwit ng 30 anyos. Ba, lakas nyo taya. Ano bang sikreto nyo? Simple lang, gayuma. Papadudot, kararating ko lamang noong araw na yon pero hindi ako natuloy sa pagpasok sa bahay dahil narinig kong nag-uusap sina Tatay at Mary Ann. Hindi ko nagustuhan ang mga narinig ko. Kilala ko ang tatay ko lalo na kung paano siya pumorma sa isang babae. Ayoko mang pag-isipan ng masama ang pakikipaglapit niya kay Mary Ann ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Noong buhay pa kasi si nanay, ako mismo ang nakahuli kay tatay na may kasamang ibang babae na hinahalik-halikan niya habang naglalakad sila sa tabing kalsada. At hindi yon ang unang beses na nang babae siya dahil mga kapitbahay na mismo namin ang nagsusumbong kay nanay. Tuwing nasa bahay ako ay hindi ko binibigyan ng pagkakataon na makapag-usap ng matagal sina Tatay at Mary Ann. Batid ko naman na malambot ang puso ng mapapangasawa ko sa mga kagaya ni tatay pero hindi ko na nagugustuhan ang malisyosong tingin ng tatay ko sa kanya. May mga pagkakataon kasi na nahuhuli ko si tatay na pinapanood si Mary Ann kapag nagwawalis at nakatungo. Medyo nakikitaan na kasi siya sa mga sinusuot niyang damit. Pinagsabihan ko naman siya noong una pero nakasanayan na talaga niya ang pagsusuot ng mga damit na bitin sa tela. Hinayaan ko na lamang siya para hindi na kami mag-away pa. Pero isang araw papadudot ay hindi ko inaasahan ang isinumbong sa akin ng kapatid kong si Ellie. Nahuli niya raw si Tatay at Mary Ann na naghahalikan sa kusina noong araw na umalis ako para makipag-meeting sa mga katrabaho ko sa firm. Hindi ako naniwala noong una pero napag-isip-isip ko. Ni minsan ay hindi pa nagsinungaling sa akin ang kapatid ko at wala rin naman akong nakikitang dahilan para gawin niya yon sa akin. Kaya naman gumawa na lamang ako ng paraan para malaman kung totoo nga ba ang sinasabi ni Ellie, papadudot.
O ano, iniwan ka na naman ni Ram. May lakad daw siya. Mga lakad na ayaw kang isama. Hindi ka pa ba nagdududa? Dati naman naiintindihan ko yung mga ganong lakad niya eh. Pero pagkatapos kong malaman yung mga kwento niyo tungkol sa mga babae niya, Siguro naman ngayon, gising ka na sa katotohanan. Hindi kayo bagay ng anak ko. Isang malaking siraulo yun. buti na lang nandyan ka para sa akin. Ginagawa mo lahat ng hindi kayang gawin ng anak mo. Pera lang naman yung kulang sa akin. Pero lahat, kaya kong gawin para sa'yo. Sana ikaw na lang yung naging mapera sa inyong dalawa. Pinapahirapan ka pa niya sa pagbabantay ng manukan. Dapat pinagtatrabaho na lang niya sa iba eh. Sinabi mo pa. Dapat nga, nagpapahinga na lang ako ngayon. Pahila-hilata na lang. Pero hindi. Masyadong walang puso yung anak kong yon. Masyadong mayabang porket nakapagtapos ng pag-aaral. Kala mo pa kung sinong kagalang-galang sabongero naman. Hayaan na natin siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Bakit naman? Naiinis lang kasi ko lalo sa anak niyo. Sus, ikaw naman. Bakit kasi naaapektuhan ka pa sa mga pambabaliwala ni Ram nandito naman ako. Ako nang bahalang pumuno sa mga pagkukulang niya. Kung magpapatuloy itong namamagitan sa atin, hindi ba dapat hiwalayan ko na siya? Huwag muna. Napapakinabangan pa natin siya. Tsaka nag-iingat naman tayo Mas gusto mo ba na lagi na lang tayong kinakabahan tuwing may ginagawa tayo rito sa bahay? Paano kung makita tayo nung isa mo pang anak tapos magsumbong yun kay Ram? Napaka-loyal pa naman ni Ellie sa kuya niya. Subukan niya lang magsumbong. Dudugo yung uso niya sa kamao ko. Grabe ka naman. Hindi mo naman kailangang saktan si Ellie. Hindi yun matatakot sa akin kung hindi ko sasaktan. Hay nako, kumain na lang tayo. Ayoko nang sakitan na yan. Di na tama yung ganyan eh. Hindi mo kailangan maging mabait kay Ellie. Kapag nalaman no na may relasyon tayo, kahit kausapin mo pa siya, makakarating pa rin yun kay Ram. Sa bagay, may punto ka. Sige, ikaw nang bahala kay Ellie. Basta labas ako sa gagawin mo sa kanya ha. Oo naman, hindi kita itadamay. Basta tandaan mo, kapag pwede na tayo magsama, wala na sila magiging lugar sa buhay natin. Kailan pa ba kasi mangyayari yun? Naiinip na ako. Konting tiis na lang. Sa ngayon, magpagamit ka na lang muna kay Ram para makumbinsi siya na mahal mo pa rin siya. O sige. Yan, ganyan yung gusto ko. Sunod agad. Nga pala, kapag aalis si Ram at matatagalan sa pagbalik, sabihan mo ko kagad. Miss ko nang makipaglabing-labing sa'yo. Ikaw talaga, masyado kang mahilig. Pero sige, sasabihan kita agad. Kunwari ka pa, ikaw rin naman. Kaya nga bagay tayo, hindi ba? Dami mong sinasabi. Kumain na lang kaya tayo. O sige. Nga pala, pwede ba akong magpamasahe mamayang gabi? Ha? Nandito na nun si Ram. Hintayin mo siyang makatulog. Tapos pumunta ka rin sa kubo mamaya. Sige, gagawa ko ng paraan mamaya para makatulog agad si Ram. Kung pwede nga lang sana, doon ka na rin matulog Alam mo namang hindi pa pwede. Baka mamaya mapatay tayo ni Ram kapag nahuli niya tayong magkasama. Di mas galingan pa natin sa pagtatago. Papadudot yun ang usapang narinig ng kapatid kong si Ellie. Pagkatapos noon ay nahuli pa niyang naghahalikan sina Tatay at Mary Ann. Iniisip ko pa lang na may namamagitan sa kanilang dalawa ay halos masuka na ako sa pandidiri sa kanila. Pero higit sa lahat ay galit ang nararamdaman ko para sa kanilang dalawa, Papadudot. Tinulungan ko si Tatay pati ang pamilya niya pero hindi ko akalain na siya rin pala ang ahas na tutuklaw sa akin. At si Mary Ann, akala ko pa naman noon ay matino siyang babae pero madali rin naman palang makuha ng iba. Masakit yon para sa akin, Papadudot. Dahil habang magkarelasyon kami ni Mary Ann, minsan ay hindi ako nagkaroon ng ibang babae. Kahit na malapit ang tukso ay hindi pa rin ako bumibigay dahil iniisip ko na ikakasal na kami. Sa totoo nga lang pwedeng-pwede na ako maghanap ng ibang babae at palitan na lamang siya ng kaya pang magkaanak. Pero hindi ko ginawa yon kasi mahal ko si Mary Ann. Pero hindi ko akalain na sa ganong edad namin ay magagawa pa rin niya na magloko, Papadudot. Kahit na alam ko na nagsasabi naman ng totoo si Ellie
ay gumawa pa rin ako ng paraan para kumpirmahin ang mga sinasabi niya. Hindi ko muna kinumpronta sina Tatay at Mary Ann gaya ng gustong mangyari ng kapatid ko. Naghintay ako ng tamang panahon hanggang sa mabuo sa isipan ko ang isang plano. Papa Dudut, sinabi ko kay Mary Ann na mawawala ako ng ilang araw dahil may titingnan kaming lupa sa Iloilo. Pero ang totoo ay hindi naman talaga ako aalis dahil gusto ko lamang silang hulihin sa akto na may ginagawang kalokohan sa bahay habang wala ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos kong umalis sa bahay ay bumalik din ako kinagabihan. At pagpasok ko noon sa kwarto namin ni Mary Ann ay naabutan ko sila ni Tatay na may ginagawang kamunduhan. Sa tindi ng galit ko noon ay pinalayas ko silang dalawa, Papa Dudut. Hindi ko na inisip kung may pera ang tatay ko nang umalis siya. Hindi ko kasi akalain na magagawa nila yon sa akin at doon pa sila mismo gagawa ng kalokohan sa kwarto namin ng babaeng sana'y mapapangasawa ko na. Papa Dudut, sinubukan namang humingi ng tawad ni Mary Ann pero hindi ko na siya pinagbigyan. Malinaw ang ginawa niyang panloloko sa akin at hindi ko yon kayang palampasin. Isa pa ay dinahilan niya noon na ginagayuma lamang siya ng tatay ko kaya nagkaroon sila ng relasyon. At noong alam ko nang may namamagitan sa kanila, saka lamang daw siya bumalik sa huwisyo. Siyempre Papa Dudut, hindi ko pinaniwalaan ang dahilan niya dahil para sa akin ay isang malaking kalokohang ginagayuma siya ng tatay ko. Ginusto niya na may mangyari sa kanila at mas lalong ginusto niya na magkaroon ng relasyon sa isang taong para na rin niyang ama. Ilang buwan mula nang palayasin ko si tatay ay nakarating naman sa akin ang isang masamang balita. Buti nakapunta ka. Salamat sa tulong mo. Ginawa ko lang to kasi magulang ko pa rin si tatay. Pero hindi ibig sabihin nun napatawad ko na kayo sa ginawa niyo sa akin. Maniwala ka, hindi ko naman talaga mahal yung tatay mo. Nadala lang ako sa pinapakita niyang malasakit sa akin. At anong tingin mo sa ginagawa ko sa'yo? Hindi pa ba malasakit yon? Kulang pa ba? Hindi naman sa ganun, pero minsan kasi nararamdaman ko na parang hindi na ako mahalaga sa'yo. Kahit minsan hindi mo ako sinama sa mga lakad mo. Seryoso ka ba? Alam mo naman kung gaano ka-importante yung mga lakad ko, di ba? Hindi naman ako kung saan-saan lang pumupunta, Mary Ann. Para sa trabaho yon at hindi kita pwedeng isama kasi may mga pinag-uusapan kaming confidential. Mahirap bang intindihin yun? Gusto ko lang namang maramdaman na parte pa rin ako ng buhay mo. Kailan ko ba yun hindi na iparamdam sa'yo? Kahit nga pagod na ako sa trabaho, naglalaan pa rin naman ako ng oras, di ba? Eh ano yung sinasabi ng tatay mo na may babae ka? Yan kasing hirap sa'yo eh. Masyado ka nagpapauto kay tatay. Natural, krusonada ka niya. Kaya bibilugin niya yung ulo mo para masira yung tiwala mo sa akin. Pero lagi kang may kasamang mga babae sa trabaho mo. Ikaw na mismo nagsabi, trabaho, di ba? Ano sa tingin mo yung gagawin namin sa oras ng trabaho? Marunong ako makisama. Pero alam ko kung paano ihiwalay yung trabaho sa personal kong buhay. Kaya kahit maghubad pa sila sa harapan ko, ikaw pa rin yung iniisip ko. Kaya lumalayo ako sa tukso. Pero wala eh. Nagpaloko ka sa tatay kong babaero na noon pa. At hindi ko nakasalanan kung masyadong marumi ang utak mo kaya madali kanyang nauto. Ang sakit mo namang magsalita. Minahal lang kita ng sobra kaya ako nagkaganito. Hindi. Hindi ka nagmahal ng sobra. Sadyang naghahanap ka ng iba kasi hindi ka makontento sa akin. Hindi ka pa nakahintay. Ikakasal na tayo, di ba? Mas magaan pa nga sana to sa akin kung sa ibang tao na lang eh. Pero tatay ko pa. Tatay ko pa, Mary Ann. Alam ko kung anong ginawa ko. Kung hindi na tayo magkakaayos, edi wag na tayo mag-usap. Masasaktan lang tayo sa mga maririnig natin. Bakit? Ayaw mo bang marinig mula sa akin kung gaano kakaruming babae? Tatay ko pinatulan mo. Ano bang nakita mo sa kanya? Wala. Paanong wala? Nagkarelasyon nga kayo. Kung ano man yung nagustuhan ko sa kanya, hindi mo na yung kailangan pang malaman. Kung ayaw mo na sa akin, kawalan mo yon. Ibang klase ka rin eh, no? Ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung mayabang ngayon. Sa ginagawa mo ngayon, hindi ka pa ba nagyayabang? Nakaka
umay kang kausap? Dahil ginusto mo yung pakikipagrelasyon mo kay tatay, sige, panindigan mo. Kahit may pamilya nang naghihintay sa kanya sa Ilocos. Ha? Anong sinabi mo? Oo, may pamilya na siya. At dahil paniwalang paniwala ka sa kasinungalingan ni tatay, wala ka na ring magagawa kahit magsisi ka pa. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Alam kong gumaganti ka lang kaya mo sinasabi yan. Kung ayaw mong maniwala, siya na mismo yung tanungin mo. Tutal siya naman yung mas pinaniniwalaan mo, di ba? Kaya sige, bahala ka na. Tingnan ko lang kung hindi ka magsisi kapag ikaw na mismo yung makakaalam kung sino sa amin yung nagsasabi ng totoo. Papa Dudut, kahit itanggi ni Mary Ann ay alam kong nasaktan siya sa mga nalaman niya. Ayaw niya lang ipahalata ang totoong reaksyon niya sa takot na mapahiya sa harapan ko. Kalaunan nga ay nalaman na rin niya na may pamilya na si tatay na naghihintay sa Ilocos. Matapos yun ay nakipaghiwalay na si Mary Ann at bumalik na lamang ito sa poder ng mga magulang niya at nagpa siyang maghanap ng bagong trabaho para makabawi sa kanila. Sobra kong nadismaya sa kanya dahil naloko siya ni tatay ng ganon katindi. Kung hindi lang yun nangyari, kasal na sana kami at masaya pa rin nagsasama. Aaminin kong may nararamdaman pa rin ako para kay Mary Ann ang panahon na yon, pero hindi na yon sapat para makipagbalikan pa ako sa kanya. Sa kabila ng galit ko ay nagawa ko pa ring tulungan si tatay hanggang sa makalabas na siya ng ospital. Hindi ko naman siya kayang pabayaan na lamang dahil wala rin namang kakayahan ng mga kapatid niya na tulungan siya. Sinagot ko ang lahat ng gastos at inihatid ko na rin siya sa pamilya niya sa Ilocos. Pero nilinaw ko na hanggang doon na lamang ang kaya kong gawin para sa kanya bilang anak. Sa susunod na may mangyari sa kanya o sa pamilya niya ay hindi nila ako maaasahan pa, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Anak, baka pwedeng dito na ulit ako magtrabaho. Wala na kasing mapasukan doon sa atin. Hindi ko na problema yon. Natulungan ko na kayo. Hindi pa ba sapat yon? Magugutom yung mga kapatid mo. Kaya mo ba silang tiisin? Gusto ko lang kayo tulungan noon. Pero bakit parang bigla ko na lang silang naging responsibilidad ngayon? Sino bang may gustong magparami ng anak? Alam niyo naman na matandaan na kayo pero puro sakit sa ulo pa yung ginagawa niyo. Kapag nagka-problema naman, lahat na lang akin. Laging, Ram, tulungan mo naman kami. Nakakasawa rin, tay. Alam kong galit ka lang ngayon dahil sa naging relasyon namin ni Mary Ann. Nakalipas na yun. Baka naman pwede mo nang patawarin ng tatay. Akala nyo ba ganun lang yun kadali? Sige na naman anak. Kahit para na lang sa pagiging ama ko sa'yo. Pagiging ama? Pagiging ama ba? Yung nakisalo ka rin sa mapapangasawa ko? Ang baboy nyo! Alam ko namang mali yung nagawa namin kaya ka nagagalit ng ganyan. Pero matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako rito sa mundo. Huwag na natin sayangin yung panahon para sa galit. Mauubos ka lang anak. At sa tingin nyo hindi pa ako naubos sa ginawa nyo? Wala na, tay. Wala na akong natitirang awa para sa inyo. Kaya kung ipipilit nyong tulungan ko pa kayo, ngayon pa lang, sinasabi ko nang wala na kayong aasahan sa akin. O sige. Kung hindi mo kayang patawarin ngayon, kahit bigyan mo na lang ako ng trabaho. Kahit ako na lang yung gumawa ng lahat ng gawain sa manukan mo, hindi na ako magrereklamo. Hindi na ho. May nakuha na akong taga-alaga sa mga manok ko. Hindi ko na kayo kailangan dito. Anong ibig mo sabihin? Pauwi mo na lang ako sa Ilocos sa ganitong kalagayan? Nawala man lang akong kapera-pera? Sino ho bang may gusto na pumunta kayo rito? Hindi ko naman kayo pinilit, di ba? Hindi mo nga ako pinilit. Pero konting konsiderasyon naman. Tatay mo pa rin ako. Wala akong tatay na kasing baboy nyo. Kaya kung ayaw nyong magkagulo pa tayo rito, umalis na lang kayo. Oh, tay! Anong ginagawa niyo rito? Ano pa? E di nang hihingi na naman ng tulong. Trabaho naman yung hinihiling ko ah. Hindi ho ba kayo nakakaintindi? Tay, umalis na lang kayo. Baka mamaya sumama pa yung pakiramdam ni kuya dahil sa inyo. Aya sige. Magkampihan kayo magkapatid. Tutal, pareho naman kayong mayabang. Makala mo kung sino. Alam ko naman po na wala kayong magandang sasabihin sa akin. Pero yung ginagawa nyo kay Kuya Ram, sobra na kayo eh.
Sa dami ng naitulong sa inyo ni Kuya, nagawa niyo pa siyang traidorin? Hindi ko kailangan ng panunumbat mo. Sino ka ba para pakinggan ko? Wag na kayong babalik dito. Hindi na kayo katanggap-tanggap kahit bilang bisita ko na lang. Diyan na nga kayo. Wala naman pala akong mapapala rito. Buisit! Pasuyo nga ng tubig, Ellie. Parang tumaas na naman bibi ko kay tatay. Ang kapal na mukha niyang pumunta pa rito. Kumalma ka muna, Kuya. Huwag ka na magpakagalit ng sobra. Baka kung mapano ka pa eh. Wait lang ha, kukuha ako ng tubig mo. Malamig ba yan? Oo, Kuya. Oh, okay na ba to? Kapag kulang pa, kukuha na lang ako ulit. Ayos na to. Salamat. Nga pala, Kuya. Tumawag si Ate Mary Ann sa akin kahapon. Kinukumusta ka? Huwag ka na makipag-usap, Ron. Baka gamitin ka pa para makipag-ayos ulit sa akin. Pagod na ako sa mga kagaya niya. Pasensya ka na, Kuya. Kung nandito lang ako kanina, hindi ko na sana pinapasok si tatay para hindi na kayo nagkasagutan. Hayaan mo na yon. Basta ayoko na siyang makita. Mula sa araw na to, hindi ko na siya kinikilala bilang ama. Papadudot nung okay pa kami ni Mary Ann, ay may mga pagkakataon talaga na pinag-aawayan namin yung pagsiselos niya sa mga katrabaho ko. Hinahanap niya ang mga ito sa Facebook at ini-stalk para malaman kung palagi ko silang kinikita. Noong may nakita siyang bata sa picture na in-upload ng katrabaho ko ay inaway niya ako at pinagpilitang anak ko ang batang yon, ngunit ang katotohanan ay pamangkin lamang yon ang katrabaho ko. Kaya naman kahit gusto kong patawarin si Mary Ann ay marami akong napagtanto sa pagsasama naming dalawa. Hindi magiging maganda ang samahan namin sa pagiging selosa at mapaghiganti niya sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. Tungkol naman kay tatay ay nadala lamang ako ng galit sa sinabi kong hindi ko na siya tinuturing na ama. Hindi ko naman kasi mabubura sa pagkatao ko na siya ang tatay ko. Pero kung tungkol sa pagpapatawad ang usapan ay hindi ko alam kung kailangan kong kakayaning patawarin si tatay o kung dapat ko pa bang gawin yon para sa kanya. Papadudot masyado pa pong mataas ang emosyon ko hanggang ngayon. Kaya hindi ko alam kung dapat ko pa bang patawarin ang tatay ko sa ginawa niya. Gusto ko po sanang hingi ng pagkakataong ito para hingi ng payo ng mga tagapakinig ninyo, lalo na sa mga nakakaranas na rin ng pinagdadaanan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. The best po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Ram. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1